Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5. Quarter 2, Lesson 5. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Natatalakay ang pagdating ng paglaganap ng Islam. Una, nasasabi ang mga pangyayari sa pagdating at paglaganap ng Islam. Pangalawa, naiisa-isa ang mga paniniwala sa Islam noong sinaunang bayang Pilipino. Pangatlo, nagagawa ang mga gawain o aktibidad patungkol sa Islam. Naiisa-isa ang mga paniniwala sa Islam noong sinaunang bayang Pilipino. Una, naibibigay ang kahulugan ng konsepto ng kalinangan at uri nito. Pangalawa, nasusuri ang mga paniniwala, relihiyon at tradisyon ng sinaunang bayang Pilipino. Pangatlo, naiisa-isa ang iba't ibang uri ng sinaunang sining, pagpapalamuti at arkitektura patungkol sa Islam. Pang-apat, nagagawa ang mga aktibidad bilang pagpapahalaga sa paniniwala sa Islam noong sinaunang bayang Pilipino. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng munting balik-aral. Gawain bilang 1, hulaan mo ako. Hulaan ang nasa larawan sa pamamagitan ng pagpuno o pagsulat ng wastong titik sa bawat kahon. Una. Ang sagot, moske. Moske. Pangalawa. Muslim. Muslim. Pangatlo, Quran. Quran. Gawain bilang 2. Magsalaysay para sa kasaysayan. #isipin at ibahagi. Gamit ang infographic template sa baba, magbahagi ng iyong nalalamang salita o konsepto tungkol sa paniniwala ng mga Muslim. Sagutan natin. Allah, naniniwala ang mga Muslim na iisa lamang ang Diyos at siya ang Allah. Quran, ito ang banal na aklat ng mga Muslim na nagtuturo ng tama at mali. Shahada, paniniwala at pagsasabi na si Allah lamang ang Diyos at si Muhammad ay kanyang propeta. Panalangin o sala, 5 beses sa isang araw nananalangin ang mga Muslim bilang paggalang at pagsamba sa Diyos. Gawain bilang 3, column notes. Itala ang mga nalalaman o napag-aralan patungkol sa Islam gamit ang mga column. Maaaring gumamit ng notes sa pagtatala nito. Column notes. Sagutan natin. Pangunahing ideya, Quran. Detalye at paliwanag, ito ang banal na aklat ng mga Muslim. Dahilan, dahil dito nakasulat ang kanilang mga aral at batas. Epekto, nagiging gabay nila sa araw-araw na pamumuhay. Talasalitaan o kahulugan, Quran, banal na aklat ng mga Muslim. Halimbawa o pangungusap,
binabasa ng mga Muslim ang Quran para mas lumapit kay Allah. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Suriin ang larawan at sagutin ang mga katanungan. Unang larawan. Narito ang mga tanong. Una, sino-sino ang nakikita mo sa larawan? Sagot, nakikita ko ang isang pamilya na may nanay, tatay, mga anak, lolo at lola. Pangalawa, ano kaya ang kanilang relihiyon? Sagot, ang kanilang relihiyon ay Islam. Pangatlo, bakit mo nasabing sila ay mga Muslim? Sagot, dahil nakasuot sila ng tradisyonal na damit ng mga Muslim. Pang-apat, saang bahagi ng Pilipinas makikita ang karamihan sa kanila? Sagot, karamihan sa kanila ay makikita sa Mindanao. Panglima, sila ba ay mga mamamayang Pilipino tulad mo? Sagot, oo, sila ay mga Pilipino rin at bahagi ng ating bansa kahit iba ang kanilang relihiyon. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tara na, lakbay tayo. Panonoorin ang isang video patungkol sa paglaganap ng relihiyong Islam. Kaugnay na paksa bilang isa, paglaganap ng Islam. Pagproseso ng pag-unawa. Dahil sa pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa mga Arabong Muslim noong 1210, ay nakarating sa Pilipinas ang isang mahalagang kontribusyon sa mayamang kultura ng mga Pilipino, ang relihiyong Islam. Dumating sa Sulu si Tuan Masyayka, ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas noong 1280. Taong 1380 ay dumating si Karim ul Makdum mula sa Malacca at nangaral ng Islam sa Sulu. Matagumpay na nahikayat ni Raja Baginda ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Islam nang dumating siya sa Sulu noong 1390. Taong 1450 nang dumating mula sa Palembang si Abu Bakar nang ipalaganap niya ang Islam sa Sulu. Pinagkalooban siya ng pangalang Sharif ul Hashim nang maging kauna-unahang sultan nang itinatag niyang pamahalaang batay sa Sultanato ng Arabia. Sa panahon niya ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Sulu. Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Luzon at Visayas. Gayunpaman, mabilis ding natuldukan ang paglaganap na ito pagdating ng mga Espanyol. Nagtungo ang mga Pilipinong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili, kaya patuloy na ring pangunahing paniniwalang ang relihiyong Islam sa rehiyon ng Mindanao. Islam. Ang Islam ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ito ay itinatag ni Propetang Muhammad sa Saudi Arabia. Ito ay hango sa salitang Arabe na ang ibig sabihin ay kapayapaan o ganap na pagpapailalim kay Allah. Ang tawag sa Diyos ng Islam ay Allah at ang tawag sa mga tagasunod nito ay Muslim. Ang banal na aklat ng Islam ay Quran o Quran. Naglalaman ito ng mga salita at katuruan ni Allah na inihayag kay Propetang Muhammad. Salitang Arabe na ang ibig sabihin ay pagsuko o pagsunod, itinatag ni Propeta Muhammad. Saan pa lumaganap ang Islam?
Indonesia, Spain, India, Africa, Philippines. Pagsilang ng Islam sa Pilipinas, 13 siglo, Sharif Makdum sa Sulu. 1390, Raha Baginda. 1450, Abu Bakar sa Jolo. 1475, Sharif Kabungsuan sa Maguindanao. Pagsilang ng Islam. Subhanahu wa Ta'ala ang tawag sa kanilang Diyos. Muslim, tawag sa mga tagasunod nito ay mapayapang nilalang. Moske, simbahan ng mga Muslim. Quran o Quran, banal na aklat ng mga Muslim. Mecca, pinakabanal na pook na matatagpuan sa Arabia. Sampung datu. Datu Puti, Datu Sumakwel, Datu Bangkaya, Datu Dumalugdog, Datu Paiburong, Datu Paduhinog, Datu Lubay, Datu Dumangsil, Datu Kalantsaw, at Datu Balensuula. Pinatnubayang pagsasanay, pamprosesong at pangunawang katanungan. Habang tinatalakay ang mga konsepto sa Islam, ang guro ay maaaring iproseso ang pag-unawa ng mga mag-aaral gamit ang sumusunod na katanungan. Ano-ano ang mga mahahalagang pangyayari na nagbigay daan sa paglaganap ng Islam sa Pilipinas? Sagot, dumating ang mga mangangalakal at misyonerong Muslim sa Mindanao at Sulu at doon nila ipinakilala ang Islam. Ano ang mga mahahalagang impormasyong iyong nalaman patungkol sa Islam? Sagot, natutunan ko na iisa lang ang Diyos nila, si Allah, at ang Quran ang kanilang banal na aklat. Nananalangin din sila ng 5 beses sa isang araw. Sino-sino ang mga maimpluwensyang mga tao na nagpausbong pa ng relihiyong Islam dito sa Pilipinas? Sagot, isa sa kanila ay si Sharif Makdum na nagdala ng Islam sa Sulu at si Raha Baginda na nagturo rin nito sa mga tao. Sa iyong palagay, paano tinitingnan ng ating mga kababayan ang relihiyong Islam? Sagot, ang mga tao na may maling akala tungkol sa Islam, pero marami ring iginagalang ito bilang isang relihiyon na may mabubuting aral. Gawain bilang 4. Ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Pumili ng salita sa loob ng kahon na naglalarawan sa mga tinutukoy na pangungusap. Narito ang mga pagpipilian: Mindanao, Mangangalakal, Paramisuli, Pilipino, Sulu, Tuan Masyayka. Number 1. Ang mga Pilipino ay mayroon ng sistema ng pananampalataya noon bago pa man dumating ang mga Muslim. Number 2. Ang relihiyong Islam ay dala ng mga mangangalakal na Arabong Muslim. Number 3. Mula sa Sulu sa Mindanao, ang relihiyong Islam ay mabilis na lumaganap sa Visayas at Luzon. Number 4.
Islam ang pangunahing paniniwala sa lugar ng Mindanao. Number 5. Itinuturing si Tuan Mashayka ang kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Kaugnay na paksa bilang 2, paniniwala at kultura ng mga Muslim, ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa, 5 haligi ng Islam. 5 pillars of Islam. Una, Shahada. Ito ang pagbigkas ng walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta ni Allah. Pangalawa, Salat. Ito ang pagdarasal ng 5 ulit sa isang araw na nakaharap sa Mecca o banal na pook ng mga Muslim. Pangatlo, Zakat. Ito ang pagbibigay ng tulong o limos na pananalapi sa mga mahihirap na kapatid na mga Muslim. Pang-apat, Saum. Ito ay ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan o kaganapang pangrelihiyon ng mga Muslim. Pang-5, Hajj. Ito ang paglalakbay sa Mecca. Paniniwala ng Islam. Pinapayagan ng Islam ang polygamy o ang pagkakaroon ng mahigit pa sa isang asawa kung may kakayahan ang mga lalaki na buhayin ang mga ito. Pinagbabawal din ito ang pagsusugal, paggawa ng imaheng pangrelihiyon, pag-inom ng alak at lalo na ang pagkain ng karne ng baboy. Kulturang Muslim, pamahalaang sultanato. Sultan ang pinakamakapangyarihan at katuwang sa pamamahala. Rahamuda, tagapagmana ng trono. Dayang, isang prinsesa. Kali, tagahukom. Wazir, punong ministro. Sarimanok, ito ay sagisag ng pagkakaroon ng dugong bughaw, katanyagan, kayamanan at karangalan. Okir, ito ay disenyong pakurba-kurba o katutubong tradisyon ng pag-uukit. Epiko, darangan, epikong Maranao. Indarapatra and Sulaiman, Maguindanao. Parang Sabil, Tausug. Gawain bilang 5, tuklas-lutas ang ipamalas. Panuto, puna ng tamang datos ang talahanayan ng paghahambing sa Islam, sa sinaunang relihiyon at ang relihiyong iyong kinabibilangan. Unang kolum, batayan ng paghahambing. Pangalawang kolum, Islam. Pangatlong kolum, sinaunang relihiyon o animismo. Pang-apat na kolum, relihiyong kinabibilangan. Pangalan ng Diyos, Islam, Allah. Sinaunang relihiyon, Anito o Bathala. Banal na aklat, Islam, Quran. Sinaunang relihiyon, wala, mga alamat at kwento lang. Mga pinuno sa pagsamba, Islam, Imam. Sinaunang relihiyon, Babaylan o Datu. Paniniwala sa kanilang Diyos, Islam, iisa lang ang Diyos kundi si Allah. Sinaunang relihiyon, maraming Diyos at Espiritu. Paglalapat at pag-uugnay, Peak Talk.
Ang mga mag-aaral ay bubunot ng larawan na kanilang ipepresent. Gagawa nila ito ng 3 hanggang 5 pangungusap at ipakita ito sa klase. Tingnan mabuti ang mga larawan. Gamit ito, gumawa ng inyong sariling pangungusap. Ikatlong araw. Paglalahat. Gawain 6, 3-2-1 refleksyon. Islam sa Pilipinas. Sa bahaging ito, itatala ng mga mag-aaral ang mga impormasyon o detalyeng kanilang nakalap o naunawaan sa aralin. Gawing gabay ang makikitang chart. Ang mga mag-aaral ay magbigay ng una, 3 bagay na bagong natutunan nila tungkol sa paglalaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Una, dumating sa Pilipinas ang Islam sa pamamagitan ng mga mangangalakal mula sa ibang bansa tulad ng Malacca. Pangalawa, ang mga leader tulad ni Sharif Makdum, Raha Baginda at Abu Bakar ang nagpalaganap ng Islam at nagtayo ng sultanato sa Sulu. Pangatlo, ang mga Muslim ay may 5 haligi ng Islam tulad ng Shahada o pananampalataya at Sala o panalangin ng 5 beses sa isang araw. Sunod, 2 tanong tungkol sa paksa. Una, bakit mabilis na lumaganap ang Islam sa Mindanao ngunit hindi gaanong kumalat sa Luzon at Visayas? Pangalawa, ano ang mahahalagang kontribusyon ng sultanato sa kultura at pamahalaan ng mga Pilipino? Panghuli, isang bagay na gusto nilang paalalahanan ang sarili tungkol sa leksyon na ito. Lahat ng relihiyon ay dapat igalang dahil ito ay bahagi ng pagkakakilanlan at kultura ng mga tao. Gawain bilang 7, tweet length summary. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay magsusulat ng isang maikling tweet length na buod o pahayag tungkol sa kanilang natutunan sa leksyon tungkol sa Islam sa Pilipinas. May limit na 280 karakter o mas mababa, tulad ng pagpo-post sa Twitter. Gawain bilang 7, halimbawang sagot. Nalaman ko na ang Islam ay dumating sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga mangangalakal. Pinangunahan ni Sharif Makdum, Raha Baginda at Abu Bakar ang paglaganap nito. Mahalaga ang sultanato sa kasaysayan at dapat igalang ang lahat ng relihiyon. Paglalahat, exit ticket. Ang mga mag-aaral ay kanilang sasagutin ng exit ticket form bilang tanda ng pagtatapos ng kanilang pag-aaral ng aralin. Halimbawa, nalaman ko na ang Islam ay unang dumating sa Sulu at pinalaganap ni Sharif Makdum, Raha Baginda at Abu Bakar. Ika-4 na araw. Pagsusulit, gawain bilang 8, tayahin ang mga nilalaman. Panuto, lagyan ng check kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay tama at X kung mali. Isulat ang iyong sagot sa isang sagutang papel. Number 1. Ang relihiyong Islam ay dala ng mga mangangalakal na Arabong Muslim. Sagot? Check. Number 2. Si Tuan Masya Ika ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Sagot? Check.
Pangatlo, unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Mindanao. Sagot? Check. Number 4. Si Raha Baginda ay hindi nagtagumpay sa paghikayat ng ilang katutubo sa Sulu na lumipat sa relihiyong Islam. Sagot? X. Number 5. Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon at Visayas. Sagot? Check. Gawain bilang 8. Tayahin ang mga nilalaman. Panuto, isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Number 6. Dala ng mga mangangalakal na Espanyol ang relihiyong Islam, kaya ito nakarating sa Pilipinas. Sagot? Mali. Number 7. Si Sharif Kabungsuan ang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu. Sagot? Tama. Number 8. Ang relihiyong Islam ay isang mahalagang impluwensyang umambag sa kultura ng mga Pilipino. Sagot? Tama. Number 9. Nang dumating ang mga Espanyol, nagtungo ang mga katutubong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili. Sagot? Tama. Number 10. Unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon. Sagot? Mali. Pagsusulit, pangkatang gawain, magsalaysay ng may saysay. Ang mga mag-aaral ay magpapangkat sa iba't ibang grupo. Sila ay magiging ambassadors ng goodwill and peace dito sa Pilipinas. Sila ay magbabahagi ng mga kailangang impormasyon patungkol sa Islam at mga Muslim. Sila ay mabibigyan tig-isa ng 2 minuto para ibahagi ang kanilang nalalaman sa pamamagitan ng round-robin technique. Gamitin ang rubric na ito para sa pagpepresenta. Mga pamantayan, nilalaman, kaayusan at kalinisan, organisasyon ng mga ideya, pagkakaugnay ng mga pangungusap at takdang oras. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Gawain bilang 9, Journal ng Karunungan. Ang mga mag-aaral ay kanilang itatala at sasabihin ang kanilang kasagutan sa mahalagang tanong bilang paglalahat sa aralin. Tanong: bilang estudyante, paano mo maipapaliwanag ang mga pananaw ng mga mamamayan patungkol sa Islam at mga Muslim? Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!